Bago natin simulan ang part 29, nais ko munang magpasalamat ng taos puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Para maintindihan kung nasaan siya, kailangan nating balikan ng kaunti. Nakita natin siyang tinatanong ang lalaking ito kung siya ba ay mas malakas kaysa sa kanyang kapatid. Oo, malakas siya, pero siguro hindi kasing lakas ng kanyang kapatid na siya ring tinalo ang isa sa mga halimaw. Tumalikod siya kay Wei, ang puti ang buhok na babae, at patuloy na sinabi na kaya niyang mag-training ng maraming taon at hindi pa rin siya makakalapit sa lakas ng ating bidag. Ngunit hindi siya masyadong nag-isip tungkol dito dahil isa lang siya sa mga scavenger at ang mga scavenger ay nasa 0 level, na nangangahulugang magiging sapat na siya sa isang suntok para itapon ang ating bayani. Ngunit ngayong binanggit niyang ito, kita natin na tinanong niya siya na tumahimik na lang dahil hindi naman siya alam ang kanyang sinasabi. Hindi siya nagsasalita tungkol sa lakas. Sabi niya, dahil nakita niya ang mga mata ng ating bayani, ang mga mata ng ating bida ay mas puno ng motibasyon kaysa kay Ming. At ngayong sinabi niya ito, naging curious siya kung sino ang kapatid nito. Gusto niyang makilala siya, marahil kapag nakalabas sila rito ng buhay, ipapakita niyang kay Ming kung sino ang tunay na bayani. At ngayon na nakaharap na siya sa ating bayani, napagtanto niyang oo, ito nga ay mga mata na nakatawid sa mga hindi mabilang na pagsubok ng buhay at kamatayan. Kaya mula ngayon, igagalang na niya ang ating MC bilang isang matatag na tao, at hindi na niya ito ipagpapalagay na madali na lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ating bida ay hindi na rin magpaparaya kay Ming. Ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang lakas, isang bahagi na magpapadali kay Ye King para tapusin si Ying. Ngunit may kakayahan din siya na tignan ang kanyang health bar, at hindi lang iyon, kaya niyang makita ang kanyang mga stats. Hindi ganoon kalaki ang kanyang kalusugan, pero ang magiging sagabal sa laban nila ng espada ay ang dalawang espada na ginagamit ni Ming. Ngunit kung sakaling mag-accumulate siya ng maraming damage mula sa kanyang mga strikes at may swerte, magagawa niyang talunin ang kanyang kalaban sa 3 hampas. Ngunit siya ay isang lalaki na kakaiba kumpara sa mga human transmigrators na nakalaban niya, dahil hindi siya. Kahit na gumagamit siya ng armor o anumang ibang kagamitan na makakatulong sa kanya para talunin ang ating bayani, at kahit na umatake siya ng buong lakas, parang wala nang natirang espasyo para sa kanyang depensa. Isang mataas na sakripisyo ang estilo ng pakikipaglaban na ito, o baka naman baliw lang siya. Ngunit patuloy siyang sumulong upang hindi maabot ng espada ng ating bidag. Tumalon siya pataas. Ngayong tumalon siya, agad niyang inilabas ang kanyang daga mula sa sistema. Pagkabunot nito, nakita natin siyang papalapit kay Ming, ngunit ngumiti si Ming at pagkatapos ay hinarap si Ye Qing na may hawak na espada. Sinubukan niyang atakihin siya, nabigla si Ying sa bilis nito. Mabilis siya, paano kayang gumalaw ng ganito kabilis ng isang tao gamit ang ganoong kalaking espada. Pero para makaiwas, ginamit niya ang wolf card. Pagkabukas niya ng kakayahan ng card na iyon, nakaiwas siya sa atake ni Ming. Ngunit habang ginagawa ito, nahawakan niya ang daga at naghiwa sa katawan ni Ming. Isang sapat na malupit na hiwa ito upang patumbahin siya. Lumingon siya at nakita ang hiwa na talagang tumama sa kanya. Gayunpaman, parang hindi ito kapani-paniwala. Hindi siya umiwas o nag-try na iwasan ang atake at hindi rin siya parang nagmamadali na mag-isip tungkol sa mga atake na tatanggapin niya. Sa sandaling iyon, biglang nawala si Ming. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Nakita ng ating bayani ang isang kakaibang nangyayari kay Ming. Mula sa wala, nagsimula siyang mag-transform, ngunit imbis na dugo, buhangin ang lumabas mula sa katawan niya.
Nalilito, tinanong niya ang sarili kung ano ang nangyayari, ngunit wala na siyang oras para maghintay ng sagot dahil mabilis na umatake si Ming gamit ang espada. Upang hindi mahuli, agad siyang tumalon. Sa sandaling tumalon ang ating bida, inactivate agad niya ang kanyang devouring system. Pagkabukas niya nito, may mga kamay na lumabas mula sa loob at hinawakan siya, para siyang isusubo sa loob. Ngunit alam ni Ming na kapag nahawakan siya ng mga kamay na iyon, mawawala ang kanyang lakas. Kaya't ginamit niya ang kanyang lakas at hinawakan ang kamay ng sistema ng ating bayani, na ikinagulat niya. Ngunit hindi lang niya hinawakan ang kamay, kundi sa isang suntok, winasak niya ang sobretidad ng sistema. Na siyang pinakamakapangyarihan na sumisipsip ng anumang bagay sa sarili nitong universo ay nauurong at nauurong, na nagiging sanhi ng isang pagsabog, ngunit ang pagsabog ay hindi tinamaan ang sinuman at ang ating bayani ay nakaiwas. Mayroon siyang isang katangian na hindi siya kayang patayin o mamatay mula sa mga karaniwang atake. Tanong niya sa sarili kung siya ba ay isang undead. Ang Abyss ay may maraming mga nilalang na hindi pa kayang maintindihan ng makabagong teknolohiya, mga kakayahan, katangian, kagamitan, at iba pang mga bagay tulad nito. Ngunit may isang bagay na mas espesyal pa kaysa sa lahat ng iyon. Ito ang banal na parusa na kailangan mong tiisin upang makamit ang malakas na lakas. Kung ikaw ay takot sa kamatayan, hindi mo na kayang pigilan ang paghahangad na subukan ang gilid ng kamatayan. Baka isang araw makamit mo ang lakas na iyon, pero kung makakamtan mo ang yaman na hindi iyo, sa huli, ipagpapalagay mong protektahan lamang ito at walang sinuman ang makakakuha ng kayamanang iyon. Ang mga Diyos na hindi kailanman sumunod sa mga patakaran ng mundo, dito sa dungeons, ay nagdesisyon na makita ka, at baka ang natanggap mo ay isang pang-uuyam o baka naman ito ang tadhana ng Abyss mismo na ipinadala sa iyo. Ngunit sa madaling salita, mayroon kang lahat ng nais mo, o ang pinakamakapangyarihang lakas, ngunit hindi sinabi na hindi rin ito kukunin ang bagay na mas mahalaga sa iyo. Siya ay nag-transform sa isang uri ng mummy, at sa sandaling iyon, napagtanto ng ating bidag na wala ng bakas ng pagiging undead sa kanya. Gayun din, ang mga rumor tungkol sa mga bakas ng mga nilalang ng Abyss ay naipapasa sa mga reborn na tulad nila. Ang tunay na mga buhay na patay ay may mga katangian ng mga super lakas na patuloy na nabubuhay hanggat hindi nauubos ang enerhiya. Sa sandaling iyon, tiningnan niya pababa kung saan nakita niya si Ming na totally knocked out. Ngunit ang natira sa kanya ay isang piraso ng kanyang magic na nagpapahintulot sa kanya na mag-regenerate ng buo. Ngunit bago siya mamatay, iniabot niya ang kanyang kamay at sa huli, nahawakan niya ang kawalang hanggan. Sa sandaling ito, habang tinatalakay niya ito, nakita natin siyang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Paglabas niya mula sa ilalim ng lupa, nakita natin ang isang tao na nagmamasid sa kanya. Siya ang lalaki na laging sumusubok. Buhay na muli, hindi namamatay. Hindi ba't parang masamang tanda ito? Dahil, di ba, bawat misyon na itinakda niya kasama ang mga tao sa kanyang team, lahat maliban sa kanya ay namamatay. Ngunit kahit na walang ebidensya ng mga mercenary sa double blade fencing, na karaniwang mga kasamahan ng lalaking ito, wala ring ebidensya na may sinuman na sumama sa kanya na nakabalik sa buhay o nabuhay pagkatapos ng isang dungeon o pagsubok na pinartisipahan nila ng magkasama sa isang mas mapanganib na dungeon. Kung sakaling sila ay naging bahagi ng misyon na ito, hindi nila tatanggapin ang misyon upang manatiling malapit sa kanya dahil magiging sakripisyo nila ang pagpunta roon, mamamatay sila, at sa huli, siya rin ay magbabayad ng presyo ng walang hanggan. Dahil maaari siyang mamatay, maaari rin niyang pagsamantalahan ang kamatayan, ngunit palagi niyang naiilagan ito at nakakaya niyang mabuhay, samantalang ang kanyang mga kasama ay hindi nagkakaroon ng ganoong swerte. Lahat sila ay nauurong sa isang malupit at minsan masakit na katapusan.
Ngayon na ipinakita na niya ang tunay na kapangyarihan sa ating bayani, inactivate niya ang isa pang kakayahan, ito ang Death Wish na maaaring i-activate kapag ang HP ay bumaba ng 33% mula sa natanggap na pinsala. Ngunit pagkatapos ma-activate, tataas ito ng 100% sa pinsala at buhay ng kanyang karakter, parehong 100%. Sa sandaling ito, sumulong siya patungo sa kanya. Ang kakayahan sa labanan na ito na may mga tinutukoy na sumpang katangian ay itinuturing na cheat, ngunit hindi naman ganoon dahil ang ating bayani ay may maliit na hack ng araw. Dito, kinuha niya mula sa sistema ang isang bagong card. Ngayon na kinuha niya ang bagong card mula sa sistema, ginamit niya ito. Sa sandaling ito, tinamaan si Ming ni Ayaching, ngunit hindi tinamaan ang ating bayani dahil ginamit niya ang kakayahan ng card. Dito makikita natin na ang card ay naging slime na tinransform sa ating MC. Ngunit ngayon sa sandaling ito, mula sa likod, nakikita natin ang ating protagonist na muling hinawakan ang daga mula sa sistema. Ngunit dito ay naghahanda siya ng sabay upang makapaghiganti sa kanyang kalaban. Ngunit si Ming ay naghahanda din muli. Kaya si Ming ay sumulong at habang umaabante si Ming, napansin ng ating bayani na ang mga katangian ng undead sa kanya ay talagang hindi matitinag. Bagay na iyon, ngunit gumagamit din siya ng kalasag upang ipagtanggol ang sarili mula sa espada. Ngunit habang lumalaban, nakikita natin si Ming na nagsasabi na sa laban ng brute force, ang tagumpay ay halos tiyak na sa kanya. Wala siyang paraan para matalo ang ating protagonist. Sa sandaling iyon, muli siyang umatake pataas laban kay Ayaching, ngunit muling ginamit ni Ayaching ang isa pang maliit na card. Kaya makikita natin mula sa likod na lumabas ang kamatayan sa anyo ng isang kalansay. Sa sandaling iyon, ang bagay na iyon ay malapit ng maghiganti laban kay Ming, ngunit nagulat si Ming nang makita niyang kaya ni Ayaching manipulahin ang mga artifact.